Gusto kong imbitahin ko kayo sa pagpunta ko doon sa Oslob, yung whale watching, yung tambunting or shark. Itong makikita nyo ngayon, ito yung daanan papunta doon sa loob. Yun mismo ang entrance papunta sa whale watching. Gusto ko lang sanang sasabihin sa inyo kung paano makarating dito. Kung galing kayo sa airport, sakay kayo ng my bus. Yung my bus, 50 pesos lang yun papuntang SM Cebu. Pagdating mo sa SM Cebu, saka ka na magta-taxi doon sa North Terminal. Cebu North Terminal. Doon ka na mag-taxi. Kasi kung galing ka sa airport, tapos mag-taxi ka doon sa North Terminal, sobra talagang ang mahal. Mababankrupt ka. So mag-bus ka muna from the airport to SM Cebu. Marami yan sa airport. Pagpunta mo doon, tanungin mo lang, ituro sa'yo kung saan banda yung my bus na sasakyan mo. Kulay blue yon. Pagkatapos mong magpunta sa Cebu North Terminal sa case ko, ang hotel ko, ang pangalan ay Sea Star Travelers Inn. Ano ito sa Barangay Tanawan. Ang kagandahan nitong hotel na napili ko, mula sa Cebu North Terminal, diretso na siya sa Tanawan. Sabihin mo lang, doon lang ako sa Tanawan, Barangay Tanawan, doon sa Sea Star Travelers. Kung gusto mo sa Sea Star Travelers ha. Ang kanilang, nung pagpunta ko doon, ang daily ng kanilang hotel is 800 lang, 800 pesos. Kaya ko siya pinili dahil 2 minutes lang siya. Parang ang likod niya mismo ang entrance na ng Oslob na whale watching. So, ang sa akin lang naman yung distance. Iba naman yung Oslob na town center. Kasi talagang malayo yon sa Barangay Tanawan. So, dumiretso ka na sa Barangay Tanawan dahil ang pasok pa naman doon 6 o'clock in the morning to 11 o'clock in the morning. Dahil ang mga whale or sharks, magsipag-uwian na yan sa ocean after 11 o'clock. So, magsasara na ang gate nito. Hindi ka na makakita the following day na naman. Yun ang itsura or yun ang sitwasyon. Kung makikita mo dito sa video, may makita ka dyang parang platform na aakyat ka doon. Pag umakyat ka dyan, pag umakyat ka dyan, meron dyan heads up or parang advice tungkol sa pagsakay sa boat na bawal magpakain, bawal magpicture-picture kasama ang cellphone mo. Hindi pwedeng magpicture-picture with the cellphone ha. So kung gusto mo talaga ng picture-picture o video, meron silang water camera for rent. Magtanong ka lang, meron silang water camera for rent. Habang naglalangoy ka doon sa ilalim na nakipagpicturan o nakipag-video dito sa mga tambunting or shark, ang boatman mismo ang magvi-video sa'yo katulad ng ginawa sa akin. So yun, 500 lang ang ibabayad mo. Ikaw nang bahala mag-tip sa boatman ng 100. Sa case ko, 100 ang tinitip ko. At saka may entrance yan ha, 500 ang entrance. So sa ngayon, nung nagpunta ako doon, 500 ang entrance. Hindi ko alam kung nag-increase or hindi. Basta at least prepared ka. So ito ang mga pictures ko bago ako sumakay ng bangka. Ayan lang, nagpakapal ng mukha. Ang suot ko, rash guard, para mukha din akong pating. Pagkatapos may isusuot ka dyan na life vest, yung orange. Yun ang mga pictures ng mga kasama ko rin. Yan. So, dito na tayo ngayon. So, masakay na tayo ng boat para maghanap ng pating. So, kasama dito ang boatman. Mga ilan kaya kami dito? Mga 10. Tapos 3 boatman. Hindi ka pwedeng sumakay ng boat na walang boatman para sa safety mo rin. Dahil at least may alam sila. So sa ngayon, makikita mo ako mamaya dyan na lumalangoy na ang likod ko ang mga sharks. Sa awa ng Panginoon, pag-ahon ko sigaw ako ng sigaw. Akala ko kasi kakainin na ako. My name is Maria and I am from the Philippine Islands. In my blogs, I normally share different places that I had visited, my local travels, occasional trips abroad,
culture, and simple Filipino lifestyle. I hope you will enjoy this short video in the comforts of your home that I had prepared for you. It started in 2011 when large numbers of giant whale sharks, often mistaken for whales, began gathering near the shore of Oslob, a town in Cebu. At first, these gentle animals appeared naturally, drawn by plankton and food sources in the warm coastal waters. Local fishermen noticed them and started feeding them to attract tourists, creating an easy place for people to see the creatures up close. Word spread quickly, and what began as a simple feeding turned into a popular tourism activity. Over time, the local government and community worked together to set rules, strict feeding schedules, limits on the number of boats, and guidelines to protect the animals from harm. Today, Oslob is known worldwide as a top destination for whale shark watching. It has grown from a random gathering of marine life into a managed, sustainable program that supports the local economy while also teaching visitors and students about marine conservation. This story is shared to show how nature, community, and responsible care can come together successfully. Same time the stars